Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host. Ordos! Kauna-unahan sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, July 22, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Modernong Lucena Port Terminal bubuksan na sa susunod na buwan. Implementasyon ng 85 peso wage hike sa NCR tuloy kahit na may hirit na suspendihin ito. Financial records ni VP Sara ilalatag ng prosecution sa paraang madaling maintindihan ng publiko.
Senado nagtakda ng bagong schedule ng impeachment trial matapos itong suspindihin para sa SONA 2026. Mahigit 23 million pesos na halaga ng frozen food products nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Manila. At 11 anyos na pamangkin pinatay sa saksak ng tiyuhin. Naku po. Matapos na sumpungin ng sakit sa pag-iisip sa Negros. Kapatid ng biktima, critical. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, nakatakda na raw pong buksan sa susunod na buwan ang modernong Lucena Port Terminal sa Quezon na personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Inaasahang magpapabilis ito ng paglalakbay at magpapalakas sa kalakalan, turismo at ekonomiya sa Southern Luzon at mga karatig na lalawigan. Tampok sa bagong Lucena Port Terminal ang air-conditioned waiting area na kayang mag-accommodate ng 1,000 pasahero, automated ticketing counters para sa mas mabilis na transaksyon. Picture. Wala ba yung mga pictures yan, Mother? Sige na, i-plastaran nyo nga yung mga picture. Mga pictures kahapon. Meron din daw modernong palikuran. Aba, ano kaya nasa sa harapan kaya. Likuran pa yan. At ano kayang nandun sa modernong palikuran na ito? Baka habang umiihi ka, matatanaw mo yung mga vapor. Pwede. Hindi ba sa, may view. Hindi ba sa Singapore, pagka nagwiwiwi ka, nakikita ang mga aeroplano. Habang namalanding, magaganon ka nga. Akala mo, masasagasaan ka. Ito po yung ito yung Ayun pala. Andyan nga andyan din si DOTR Secretary Banoy Lopez. Tapos si PPA General Manager Jay Santiago. At si Quezon Governor Dr. Helen Tan. Inabutan man lang kaya niya ng tangerine chocolate ang Pangulong Bongbong Marcos. Palagay ko naman, meron yun. Hindi uuwing luhaan ng Pangulo kapag siya bumisita sa Quezon. Ayan, ang ganda nga pala, no? Yung loob niyan, Port of Lucena. Hindi pinakita ng RTBM yung loob yung pinakaloob lang yan. Sino ba yung ini-interview yung sinanay? Sabi siguro isang pasahero. matagal na po ako dito nagtitinda. Matagal na. Tapos po nagtayo sila dito. Paano na po kami magtitinda ngayon? Reklamo pala. ayun si Doktora, si Governor. Sabi ko sa iyo. Si Doktora nakasombrero pa. Si Sekmanay nakasombrero din. Parang teenager lang si Gob, si Doktora, ano. Timo, siya pinakamaliit doon, siya pinakabata. Oo nga, ayan, sino yung kasama pa? Si GM, siyempre. Saka nandyan yan ba yung mayor nung Mother, yan ba yung mayor ng Lucena, yung nalilink kay Catherine Bernardo? Yung Alcala? Si Alcala. Yung matangkad, yung isang matangkad. Si Prosi Alcala. Maidar. Hindi ba si Prosi? Tatay yun. Chuhin. Sige nga. Ayon po kay Pangulong Bongbong Marcos, bahagi ito ng programa ng pamahalaan na gawing moderno at mas maginhawa para sa mga pasahero ang mga pantalan. Ang Port of Lucena, pangunahing roll-on, roll-off gateway ng Southern Luzon na nagugnay sa Quezon at sa mga lalawigan ng Marinduque at Romblon. Inaasahang makakatulong ang modernisasyon nito sa pagbabawas ng pagsisikip ng pasahero at paglago ng mga lokal na negosyo at oportunidad sa rehiyon. Actually, malaking bagay talaga yung kumbatsero dahil nagsisiksikan dito sa Batangas Port. Oo nga. Diba, kapag maganda ang Port of Lucena, lumaki at mas marami pang dadaong dyan. Lipat na doon yung iba. Ayun, lilipat na para hindi nagsisiksikan sa Batangas. Alas 6:10 ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Tuloy ang implementasyon ng 85 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi sususpindihin ang pagpapatupad ng naturang wage increase at magpapatuloy ito sa takdang schedule.
Giit ni Castro, walang natatanggap ang Office of the President na anumang request mula sa pribadong sektor para suspindi o muling ikonsidera ang inaprobahang 85 pesos na wage hike. Una nang sinabi ng Department of Labor and Employment na higit 1 milyong manggagawa sa Metro Manila ang makikinabang sa dagdag sahod. Ang unang bugso ng damdamin na 60 pesos ay mararamdaman sa July 25 sa Sabado. Ayan, iikot na po yung metro sa Sabado. Habang ikalawang bugso ay 25 pesos sa Enero 20, 2027. So tuloy kahit may mga employers na natutol dito at may yung ibang mga yung mga nasa ano ba tawag doon sa supermarket. Nagbabala na ng pagtataas ng presyo, kumbatsero. Oo, talaga pwede na rin pala akong magbabala. Pwede ka na magbabala na rin ako. Na magtataas ka ng presyo. Ganun. Parang babawiin lang din ano. Ganun naman talaga eh. Saan ba kukunin ng pangpasweldo ng negosyante ang ipambabayad nila sa dagdag sweldo? Siyempre, kaya sa consumer din. At kaya nga nagninegosyo para kumita. At para kumita, kailangan din may mga tauhan ka na tutulong sa isang negosyo. Pampasweldo. At ang kasama sa consumers, nabibili ng mataas na presyo ng produkto, yun din empleyado. Na tumaas yung sweldo. Ayun. Ganun talaga. Umiikot lang. Umiikot-ikot lang. Engineer Tony Nanggel. 6:12. 6:12 ng umaga. Asan ba paring Ray dito yung pinipindot natin? Nawala ba? Nawala yung nanakawan tayo. Nanakawan tayo. Kanina, andyan lang yan eh. Para may update na tayo sa impeachment trial. Ito, tuklas. Hindi. Tuklas. Plug. Hindi yan tuklas. Kita Kits intro. Hindi yan. Ano? Jerry the Pacemakers. Ano ba yun? Ano yung pinag-titingnan nyo na yan? Mamaya kaya damdaming bayan okay na yan. Pwede na yan. Kaya na yan ay paring Ray. Paring Ray! Samantala. Ayun na, ito na. Yan, nadali. Kitang-kita. Ayun. Ayan po, may naayos lang po, may kinakalikot lang po si paring Ray dito sa aming computer. Baka po kasi magkaroon ng glitch. Oo, ang marinig niyo yung mga batang Jerry Baha na pinag-uusapan namin ay, "Uy, Kuya Boji! Ate Shena!" Ayun na. Okay, habang inaayos ni paring Ray. Iginit ni House Prosecutor at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na dapat maging malinaw at madaling maunawaan ng mga karaniwang Pilipino ang mga ebidensyang pinansyal na ihaharap ng prosecution sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sinabi ni De Lima na hindi lamang ang mga senator judges ang dapat na nakakaintindi sa mga dokumento at paliwanag na ihaharap sa paglilitis, kundi sino para maging ang publiko na may direktang interes sa usapin ng pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon pa sa dating Justice Secretary, mahalagang maipaliwanag ng maayos ang mga bank records, income tax returns, statement of assets, liabilities and net worth, mga interes sa korporasyon at mga dokumentong mula sa AMLAC upang maunawaan ng publiko ang mga ebidensyang may kaugnayan sa reklamong betrayal of public trust. Alas 6:14 na umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Seryoso, aktibo at patuloy pa rin ang banta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapatuloy ng impeachment trial at pagsalang sa witness stand ni NBI Director Melvin Matibag. Binanggit niya na hindi lamang ang banta ni VP Sara ang kanilang iniimbestigahan. Paliwanag ni Matibag, may ilan pang insidente ng kanilang isinama sa kill plot assessment, pati na ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte. Sa ipinilabas na video sa impeachment court, maririnig si Mayor Baste na nagsabing, "Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos."
Binigyan din ni Matibag na ang nasabing rally ay naipalabas ng live at tinatayang napanood ng halos 700,000 katao. Narito ang pahayag ni Mayor Baste Duterte na ang video ay ipinlay sa impeachment court. Pero ang amin pong iniimbestigahan ay sinuulit ko nga po, the serious, active, and continuing threat to the life of the President which already transcend to a national security issue. Sapagkat malinaw po na hindi na ito banta, kundi isang plano na patayin ang Pangulo ng Pilipinas. Hindi, ang inintrohan ko ay yung video ni Basti. Narito ang tinig, hindi po si Basti yung nagsalita. Si Melvin, Director Melvin Chicago Matibag yun. Yung kay Mayor Basti, yung pinlay sa impeachment court. Come in! Come in! Come in! Katotoy. Ala ba talaga? Ano paring Ray? Ayaw nyo na ba? Sabihan nyo na. Sabihan nyo na kami. That's okay. Ayun. Tama yun. Lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansariling nating gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. You can eat, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Yun po ang pala yun. Yun po yung video ni Mayor Baste na sabi nung kanya mga napakinig, yehey! Palakpakan eh. Palakpakan sila. Yun po ipinlay sa impeachment court na ang sabi ni Director Matibag ay may kinetic effect. Ayan, may kinetic effect. Baka daw po tularan, gayahin ng iba. Ang yun, nadalis. Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special. Yun! Nadali rin. Alas 6:18 ang ating oras. And that is my end. Ayun, meron palang karugtong yun. Naniniwala naman ang prosecution panel na ang desisyon ng Senate Impeachment Court na nagpapahintulot sa taga-usig na hingi ng mga financial at bank records ni Vice President Sara Duterte ay magbubukas ng daan upang maberipika ang mga akusasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Robert H. Barbers, ang subpoena ay bahagi ng legal na proseso ng pangangalap ng mga ebidensya at hindi nangangahulugan na napatunayang may pagkakasala na ang Vice Presidente. Ang lahat ng dokumentong makukuha ay isasailalim pa rin sa evidentiary rules and judicial scrutiny ng impeachment court. Matatandang nagpakita si Trillanes ng mga dokumento at affidavit na nagsasabing ang pamilya Duterte ay nakatanggap ng mahigit 181 milyong pisong manager's check mula sa negosyanteng si Samuel Uy na itinuturing na operator ng illegal drugs at ito'y kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council. Alas 6:19 na umaga, suspendido muna ang impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Lunes at Martes. Ayon kay Presiding Officer Cheese Escudero, ito'y para bigyan daan ang ikalimang SONA o State of the Nation Address ng Pangulong Marcos sa July 27. Ang araw ng Martes naman, July 28, ay ilalaan para mabigyan ng pagkakataon ang minority bloc na maghanda para sa tradisyonal na kontra-SONA. Kaugnay nito, magpapatuloy ang trial sa Miyerkules, July 29, kasabay ng bago at mas pinaagang schedule na alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Habang ang Senate session naman ay alas 4 ng hapon. Nagbabalik ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. If I get impeached, then that is my end. Samantala, nakahanda naman ang House Prosecution Team sakaling dumulog sa Korte Suprema ang panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte.
Ito'y sakaling questionin nilang naging ruling ng Senate Impeachment Court na ipasabina ang bank and tax records ng mag-asawang VP Sara at Attorney Manasseh Carpio. Pero naniniwala si House Prosecutor Laila De Lima na gaya ng mga nakalipas na petisyon ng kampo ni VP Sara, ito'y maibabasura lang din. Paliwanag na ni De Lima, dahil umuusad na ang paglilitis, may exclusive power ang Senate Impeachment Court para ito'y dinggin at pagpasyahan. Kapag magpakita o mag-allege o mag-establish ng grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, it can fall within the judicial power of the Supreme Court. Pero iba nga po ang pananaw ng prosecution dyan, na nasa trial na po tayo, may exclusive power to try and decide this case by the impeachment court. Prosecutor Laila De Lima. Susunod! Dito boy! Uy, meron daw pong isang 11 anyos na bata na pinaslang. Pinaslang ng kanyang tiyuhin na nabaliw. O inatake ng pagkabaliw. Naku, yan ay sa Negros Occidental. At kung si Senator Robin Padilla ay merong ano yung sa kanya, Freedom of Information Bill. Yes. Diyan pala sa Kamara ay meron namang isinusulong na Right to Information Act. Right to Information. Right to Information Act. Di batas na ito? Batas na ba ito, Mother? Bill pa rin yan. Bill pa lang. Proposed measure yan. Proposed measure. Right to information. Yung isa naman ay freedom of information. Ayan. Naman ang impormasyon talaga. Sa bagay, sabi information is power. Power ngayon yan. Power yan, no? Kapag ikaw ay merong taglay na mga impormasyon. Actually, hindi lang power. Information is money. Information is money. Wealth. Kayamanan yan. Ngayon yan. Dahil naibebenta po ang impormasyon. Ayun. Yan. Di ba pang mga pagkakakitaan natin? Sa pagbabalik ng CS Balita. Alas 6:22. Number 1 na naman. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar.
My name is Tyron Victa, and I'm an operating theater nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala ang MX3 apps. Walang balitang kakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Anong araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:26 ang ating oras. Tuloy ang ACS Balita. Isang 11 anyos na batang lalaki ang nasawi habang kritikal ang 16 years old nitong kapatid ng pagsasaksaki ng kanilang tiyuhin na sinumpong ng sakit sa isip o pagkabaliw sa Negros Occidental. Nag-suicide din ang 28 anyos na tiyuhin na si Jobert Amorado na sinasabing sinumpong ng sakit sa pag-iisip kaya nagawa ang krimen. Dead on arrival sa ospital ang biktimang grade 6 pupil dahil sa tinimong malalalim na saksak sa katawan habang patuloy na nakikipaglaban sa kamatayan ang kanyang kuya na si Melden. Batay sa pahayag ng mga saksi, nanlilisik ang mga mata ng sospek habang sinasaksak ang dalawang pamangkin bago nagkulong sa kwarto at nagpakamatay gamit ang patalim na ipinansaksak sa mga biktima. Kinumpiska ng Bureau of Customs sa mga misdeclared na frozen food products na nagkakahalaga ng mahigit 23 million pesos na inabandona ng consignee sa Port of Manila. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang nasabing mga produktong pagkain ay nagmula sa China. Dumating ito noong December 2025 ngunit hindi na kinuha ng consignee na Jordan Enterprises at tuluyan ng inabandona. Sinabi ni Nepomuceno na batay sa deklarasyon, ang 5 container van ay naglalaman ng fish tofu, fish balls at squid balls. Ngunit nang inspeksyonin ng BOC ay natuklasan naglalaman ng mga ito ng frozen chicken breast, frozen pigeon, Peking duck at duck meat. Frozen duck meat. Ang sasarap pa naman sana niyan kung fresh. Commissioner, baka naman maayos pa yan. Baka naman kaya pang isalba yan. Karamihan sa mga produkto ay nabubulok na. Nako, yung pala naman. Mamaho na sigurado yan. No? At ang plano daw po ni Commissioner Nepomuceno, ayon kay Mother, ay sunugin na lamang ang mga ito. Sigurado ba kayo dyan? Sigurado bang? Baka naman mapag-uusapan pa na. Baka na pwedeng o kaya pwedeng pakain sa sa mga hito, kumbachero, sa mga may hituan. May hituan, ganun ba? Ganun ang pinapakain sa kumakain ba ang hito ng Peking duck? Oo, sigurado 'yun. Ano 'yun yung yung two-way. Sabi siguro ng hito, napakatutyal ko naman. Naka-Peking duck ako. Alas 6:29 ng umaga, itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang mga paratang ng China na ang Pilipinas ang nagsimula ng konfrontasyon sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, mali! At nakaliligaw ang mga pahayag ng panig ng China tungkol sa nangyaring insidente. Git ng pwersa, ang tunay na issue ay ang paglapit na isang rigid hull inflatable boat ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre na itinuring nitong illegal na pagpasok sa lugar sa ilalim ng karapatan ng sa soberenya at international law. Sinabi rin ng AFP na kahalintulad ito ng insidente noong June 17, 2024 kung saan gumamit din ng marahas na aksyon ang China Coast Guard. Samantala, ipinahayag ni House Speaker Faustino Boji D na ang makasaysayang pag-aproba sa panukalang Right to Information Act ay magpapalakas pa sa transparency, pananagutan at mabuting pamamahala sa gobyerno.
Ito ang buod ng talumpati ni Speaker D sa Isabela Chapter ng Philippine Institute Certified Public Accountants noong linggo. Ayon kay D, ang landmark measures ay sumasalamin sa pangako ng Kamara sa transparency and responsible governance. At mahalaga ang papel dito ng mga CPA para sa pagpapanatili ng integridad at tiwala ng publiko. Tinagdi ni Speaker na magpapatuloy ang mga kongresista sa pagsusulong ng mga reforma para sa mas moderno, malinaw at responsableng pamamahala ng pondo at serbisyo ng gobyerno. Naghatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay. Saan ngayon si Malakas natin? Ang ating Malakas promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity ay nandyan sa Barangay Salapan, San Juan. Salapan. Ayan, meron palang Barangay Salapan diyan sa San Juan. Ayan, para kumita kayo, para kayo ay magkapera. Ayan, at swertehin sa araw na ito, abay lakasan na ninyo inyong mga radyo, television at mga gadget na gamit ninyo sa pakikinig at panonood ng DZRH. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At ang ating Word of the Day ay Bratinela. Bratinela. Ayun, oo. Ito daw yung tinawag daw ni NBI Chicago Director Chicago Matibag E. Cayetano. Si VP Sara sa kanyang column noon na Bratinela. Sa column niya sa Tribune. Yun nung hindi pa siya ano noon. Hindi pa siya NBI Director. 2024 daw yung column. Akala ko nga kung ano yung Bratinela. Akala ko tsokolate yan eh. Ganun ba? Parang nga tunog Nutella, parang Nutella. Bratinela. Ano ba ibig sabihin ng Bratinela? Parang spoiled brat. Spoiled brat. Pero sabi naman ng depensa naman ni Director Matibag, hindi naman ako nagbanggit niyan. Narinig ko lang yan. Narinig. Kay dating Presidente Digong. Ginaya lang niya yung... Yun daw ang tawag ni Mayor Digong kay VP Sara. Naituro pa ito. Magaling din talaga ito si Director Melvin Chicago Matibag. Magaling din lumusot. Ayan. Ano yan? Iba yun. Iba yun. Ito, kami na nagbanggit. Iba kami. Nang pinanggalingan ng nanonood Bratinela. kami talaga. Yan ang katunayan. Nanonood kami ng trial. Ayan, para swertehin ang mga taga-barangay Salapan. Ayan. At swertehin sa araw na ito, kayo magkapera. Lakasan na ninyo inyong mga radyo. At mamaya, may makakausap tayo. Ay, nako. Ito, walang mintis to. Baka dito, walang mintis ito. Baka dito makakuha tayo ng impormasyon. Without him taking his oath. His oath. Baka makakuha tayo ng impormasyon dito. Abangan po ninyo. At saka siya, sasagot lang ng walang opinion. Walang opinion. Kumbaga, kung ano lang yung tinanong mo. At tayo ay hindi naman tayo magtatanong ng leading question. Ay, hindi natin gagawin yun. Kasi baka makontempt niya tayo, judge. Sino siya? Ayan, hulaan ninyo. Itong makakausap natin. Oras po natin. Achi, ahya. Mr. Jalom Tang, Lakyam Samsihon, 6:34 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is